Breaking news mga kabayan, Pakistan Nuclear Storage Facility na bomba nga ba? Paano nangyari yon? Pangalawang breaking news, India, meron na ding Iron Dome, Pakistan hindi makalusot sa India. Pangatlong breaking news, India war machines, mas malakas kesa sa China. China takot nga ba sa India? Pang-apat na breaking news, India, plano bang i-checkmate ang China at Pakistan? Sa paanong paraan? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Breaking news mga kabayan, habang inaatake ng India ang mga airbase ng Pakistan, ilang mga haka-haka ang lumitaw kung saan sinasabing natamaan daw nito ang Kirana Hills sa Pakistan na pinaniniwala ang nuclear storage facility ng bansa. Ngunit tinanggi naman ng India ang claim na ito. Ating alamin ang mga detalye. Pangalawa sa ating mga balita ngayon, tila nagiging testing ground umano ng mga Chinese military hardware ang nagaganap na military crisis ngayon sa pagitan ng India at Pakistan. Pangatlo sa ating mga balita, isang tao sa likod ng Akash ang nag-explain kung paano nawasak ng DRDO invention ang mga drones at missiles ng Pakistan. At panghuli sa mga balita ngayon, may plano umano ang India na itrap at i-checkmate ang Pakistan at China. Alamin natin ang mga detalye tungkol dito. Noong naglunsad ang India ng mga hakbang na pampanagot laban sa Pakistan bilang bahagi ng mas malawak na Operation Sindoor, tinarget nito ang ilang airbase sa kalapit na bansa at iba pang military infrastructure. Di nagtagal, kumalat ang balita sa social media na tinamaan ng India ang Kirana Hills na umano'y may nuclear storage facility. Subalit, tinanggihan ng Director General ng Air Operations ng Indian Air Force, Air Marshal A.K. Bharti, ang mga paratang na ito sa isang press briefing noong Lunes, May 12. At sinabi niya, hindi namin tinamaan ang Kirana Hills, anuman ang naroroon. Hindi ko ito binanggit sa briefing ko kahapon. Ngunit tila ang pagtanggi ng India sa mga paratang na ito ay nagpasiklab ng interes sa lokasyong ito. At maraming nga nagtatanong, ano ba ang Kirana Hills at bakit ito mahalaga? Matatagpuan sa distrito ng Sargodha ng Pakistan, ang Kirana Hills ay isang malawak na batuhing kabundukan at isang itinalagang lugar sa ilalim ng Ministry of Defense ng Pakistan. Madalas itong tinatawag na Black Mountains dahil sa kulay brownish nitong kalupaan at umaabot mula sa bayan ng Rabwa hanggang sa lungsod ng Sargodha at bahagi ng Musaf Air Force Base. Kaugnay nito, ang Musaf ay isa sa mga airbase na tinamaan ng India. Ito ang command headquarters ng Pakistan Air Force at tahanan ng iba't ibang squadrons ng F-16 at JF-16. Ayon sa ilang ulat, ang Kirana Hills ay may higit sa 10 underground tunnels na may malawak na spekulasyon na ginagamit ang mga tunnel na ito para sa pagtatago ng nuclear warheads ng Pakistan. Higit pa rito, malapit ito sa mga mahahalagang military installations, kabilang ang Sargodha Air Base na nasa 20 km lamang ang layo at ang Kushab Nuclear Complex, mga 75 km ang layo, na nagpapakita ng sensitibong katangian nito. Samantala, sa iba pang mga balita, noong May 7, inilunsad ng Indian military ang isang serye ng mga airstrikes mula sa standoff ranges laban sa maraming target sa Punjab at Pakistani-administered Kashmir na tinawag na Operation Sindoor. Bilang tugon, inangkin ng Pakistan na nag-backfire sila sa pamamagitan ng pag-shootdown ng 5 Indian jets, kabilang ang mga high-end na French-manufactured Rafale aircraft. Nang sumunod, kinilala ng mga opisyal ng France at Amerika ang pagbaba ng Rafale na nagpatunay sa unang combat kill ng mga French-made aircraft. Gayon din, sinabi ng Pakistani military na nakuha nila ang 77 kamikaze drones. Karamihan ay gawa sa Israel. Ang matinding aerial exchange sa pagitan ng dalawang magkalabang bansa ay nagmarka ng unang paggamit sa combat ng ilang Chinese weapon systems na binili ng Pakistan. At sa kabila ng mga hamon ng digmaan, tila epektibo ang mga dati nang hindi nasusubok na armas. Karamihan sa mga Chinese combat planes tulad ng J-10C at JF-17 Thunder aircraft at air defense systems ng Pakistan kasama ang HQ-9 ay ginamit upang pabagsakin ang mga Indian fighter jets at incoming drones.
Ipinapakita nito ang malakas na presensya ng mga Chinese military hardware sa arsenal ng Pakistan. Ayon sa Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, ang China ang may bahagi sa halos 82% ng mga armas na ini-import ng Pakistan mula 2019 to 2023. Dahil sa matatag na bilateral defense trade na ito, naging trending topic para sa mga Chinese policymakers at social media ang pagkatalo ng mga Indian fighter aircraft, kabilang ang pinakabagong jet ng India gamit ang Chinese assets. Ayon sa ulat, tumaas ng 20% ang shares ng Avic Chengdu Aircraft Co., ang manufacturer ng J-10C aircraft, habang tumatagal ang mga labanan ng India at Pakistan. Sa iba pang mga balita, ang Akash Missile Defense System ang naging pangunahing bituin sa tagumpay ng Operation Sindoor. Ang missile shield system ay kabilang sa mga ibang mga armas na gawa sa India na ginamit sa operasyon at binanggit pa sa talumpati ni punong ministro Narendra Modi sa bansa noong Lunes. Ang Akash ay isang obra maestra ni Prahlada Ramarao na nagdiwang ng isang matagumpay na sandali nang nabigo ng missile system ang mga air incursions ng Pakistan noong nakaraang linggo, nang magsimula ang kanilang opensiba kasunod ng Operation Sindoor ng Indian Armed Forces. Si Ramarao, ang dating project director ng Akash sa ilalim ng Defense Research and Development Organization, DRDO, ay nagsabi na ang kredito sa ganap na lokal na missile system ay napupunta sa libu-libong sayentipiko na nagsikap ng 15 years upang paunlarin ito. Nagsimula kami ng trabaho sa proyektong ito noong 1994 na may unang budget na 300 crore rupees. Kapag ikaw ay nag-iimbento ng isang bagay, nabibigo ka ng maraming beses. Nabigo din kami, ngunit natuto kami mula sa aming mga pagkakamali. Ang pag-develop ng Rajendra, isang complex multifunction electronically scanned phased array radar, ang pinakamalaking hamon. Ngunit napagtagumpayan namin ito matapos ang mga hit at trials. Nang maglaon, tumaas ang budget ng proyekto sa 500 crore rupees. Anya, panghuli sa ating mga balita ngayon, ang tensyon sa pagitan ng India at Pakistan ay matagal ng bahagi ng kasaysayan ng rehiyon. Ngunit sa likod ng labanan ng dalawang bansang ito, may mas malalim na dimensyon. Ang papel ng China. Hindi na ito simpleng alitan ng magkaribal na bansa. Ito ay naging bahagi ng mas malawak na laro ng kapangyarihan sa Asya. Ginagamit ng China ang Pakistan bilang kasangga sa estratehikong layunin nitong pigilan ang pag-angat ng India bilang rehiyonal na kapangyarihan. Habang abala ang India sa mga banta mula sa Pakistan, tahimik namang umaabante ang China sa pagbibigay ng suporta sa anyo ng armas, teknolohiya at intelihensya. Sa ganitong paraan, nakapaglulunsad ang China ng tinatawag na proxy war laban sa India, habang nananatiling hindi direktang sangkot sa labanan. Sa harap ng mga banta sa magkabilang panig ng kanyang hangganan, kailangang harapin ng India ang isang komplikadong sitwasyong geopolitikal na may malalim na implikasyon sa seguridad, ekonomiya at katatagan ng rehiyon. Hindi direktang lumalaban ang China sa India, ngunit ginagamit nito ang Pakistan bilang kasangkapan sa tinatawag na proxy war. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng armas, intelligence, at suportang militar sa Pakistan, nagagawa ng China na labanan ng India nang hindi ito mismo ang nasa harap ng digmaan. Bukod sa tradisyonal na tulong, ginagamit din ng China ang teknolohiya para sa paniniktik. Nagpapadala ito ng mga spy ships at surveillance satellites upang bantayan ang mga aktibidad ng India, lalo na sa larangan ng depensa. Halimbawa, may mga ulat ang Chinese vessels malapit sa Indian missile test zones, isang malinaw na senyales ng espiya. Layunin ng China na panatilihing abala at mahina ang India sa pamamagitan ng patuloy na tensyon sa border at indirect conflict. Habang abala ang India sa pakikitungo sa Pakistan, mas malaya namang na isa sa katuparan ng China ang mga plano nito sa rehiyon, gaya ng pagpapalawak sa Indian Ocean at pagpapalakas ng impluensya sa South Asia. Bukod sa paggamit sa Pakistan bilang proxy, direktang pinupuntirya rin ng China ang India sa iba't ibang paraan. Isa na rito ang agresibong presensya ng China sa Himalayas, lalo na sa rehiyong Ladakh, kung saan madalas nagkakaroon ng sagupaan sa pagitan ng mga sundalo ng dalawang bansa. Noong 2020, naganap ang marahas na sagupaan sa Galwan Valley na ikanamatay ng mga sundalo mula sa magkabilang panig.
isang patunay ng lumalalim na tensyon. Gumamit din ang China ng psychological warfare, disinformation campaigns, at cyber attacks laban sa India. May mga ulat ng cyber attacks na nakatarget sa mga kritikal na pasilidad gaya ng power grids at defense systems ng India. Layunin nitong pahinain ang loob ng publiko at pasukuin ang gobyerno ng India sa pamamagitan ng mga hindi tradisyonal na anyo ng digmaan. Dagdag pa rito, patuloy na pinalalakas ng China ang military infrastructure nito sa Tibetan Plateau. Nagpapatayo ng airstrips, helipads at barracks na kayang suportahan ang mabilis na deployment ng mga sundalo. Ang mga hakbanging ito ay malinaw na nagpapakita na hindi lamang depensa kundi paghahanda para sa posibleng opensiba ang layunin ng China. Sa kabuuan, hindi lamang indirect conflict ang isinusulong ng China. Isa ring direktang banta ito sa pambansang seguridad ng India. Isa sa pinakamalaking hamon na kinakaharap ng India ay ang posibilidad ng dalawang frontal war. Isang sabayang digmaan laban sa China sa silangan at Pakistan sa kanluran. Sa ilalim ng senaryong ito, mapipilitang hatiin ng India ang lakas militar nito sa dalawang magkaibang direksyon na magpapahina sa kakayahan nitong ipagtanggol ang sarili. Habang patuloy ang China sa pagsuporta sa Pakistan sa pamamagitan ng armas, intelligence at teknolohiya, may posibilidad na sabay silang umatake. Ang koordinadong agresyon mula sa dalawang magkakamping bansa ay maglalagay sa India sa napakadelikadong posisyon, lalo na kung hindi sapat ang military readiness. Dagdag pa rito, may posibilidad rin ng internal destabilization kung sabay na magkaroon ng tensyon sa Jammu and Kashmir at sa Arunachal Pradesh. Mas lalo pang mahihirapan ang India sa pagpapanatili ng kaayusan. Layunin ng ganitong estratehiya ng China at Pakistan na ubusin ang mga rekurso ng India at pahinain ito mula sa loob. Kaya't kinakailangang maging alerto ang India sa banta ng dalawang frontal war, hindi lang sa larangan ng pisikal na labanan, kundi pati sa aspeto ng estratehiya, teknolohiya at diplomasya. Ang layunin ng China ay palibutan, pahinahin at dominahin ng India sa regional geopolitics. Ginagamit ng Beijing ang kombinasyon ng military aggression, diplomatic pressure at ekonomikong impluensya upang makamit ito. Isa sa pangunahing estratehiya ng China ay ang malapit na alyansa sa Pakistan, kung saan ginagamit ang bansang ito bilang pawn upang istorbuhin ang India sa kanluran. Sa pamamagitan ng China-Pakistan Economic Corridor na dumadaan sa Gilgit-Baltistan na inaangkin ng India, pinatitibay ng China ang presensya nito sa isang sensitibong teritoryo. Sa silangan naman, aktibo ang China sa pagpapalakas ng presensya sa Doklam, Arunachal Pradesh at mga border regions. Layunin nitong takutin at kontrolin ang mga estratehikong lokasyon na may malaking epekto sa seguridad ng India. Ipinatutupad rin ng China ang tinatawag na String of Pearls strategy, kung saan bumubuo ito ng mga naval base at port sa paligid ng Indian Ocean sa Sri Lanka, Myanmar, Bangladesh, Maldives. Layunin nitong palibutan ng India at pahinain ang maritime influence nito. Sa United Nations at iba pang international na forum, ginagamit ng China ang veto power nito upang hadlangan ang mga resolusyon na pabor sa India, gaya ng pagdeklara sa mga Pakistani terrorists bilang global threats. Sa kabuuan, ang estratehiya ng China ay multidimensional, hindi lamang sa military, kundi sa ekonomiya, diplomasya at heograpiya. Layunin nitong pahinahin ng India upang hindi ito makapantay o makaagaw ng impluensya sa rehiyon ng Asya. Ang tensyon sa pagitan ng India at China ay may malalim na kasaysayan na nagsimula pa noong kalagitnaan ng ika-20th century. Ang kasalukuyang mga komprontasyon ay bunga ng hindi pa rin resolbadong territorial disputes, mistrust at magkakasalungat na interes sa rehiyon. Ang pangunahing pinagmulan ng conflict ay ang hindi klaradong hangganan sa pagitan ng dalawang bansa, partikular sa tinatawag na Line of Actual Control, LAC. Ang interpretasyon ng bawat panig sa kung saan ito eksaktong dumadaan ay magkaiba, kaya't madalas nagkakaroon ng sagupaan. Noong 1962, naganap ang India-China War, kung saan madaling tinalo ng China ang India at inokupa ang Aksai Chin, isang teritoryong inaangkin pa rin ng India hanggang ngayon. Mula noon, lalong lumalim ang historical mistrust. Ang mga lugar tulad ng Arunachal Pradesh, Ladakh at Doklam
ay may mahalagang geographical na posisyon. Sa mata ng parehong bansa, ito ay kritikal para sa seguridad at kontrol ng rehiyon, kaya't hindi basta-basta ibinibigay o inaabandona. Habang lumalakas ang parehong bansa, lalo na sa ekonomiya at military, nagiging mas agresibo ang kanilang mga hakbang upang mangibabaw sa Asya. Ang kompetisyong ito ay nagpapalala sa mga dati ng hindi pagkakaunawaan. Sa kabuuan, ang alitan ay produkto ng kasaysayan, kasalukuyang estratehiya at ambisyon ng parehong panig. Hanggat hindi nalulutas ang mga usapin sa teritoryo, mananatiling banta ang konflik na ito sa kapayapaan sa rehiyon. Sa mga nagdaang taon, muling lumala ang tensyon sa pagitan ng India at China sa pamamagitan ng sunod-sunod na military standoff sa mga border area, partikular sa rehiyon ng Himalayas. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng tumitinding banggaan ng kapangyarihan at kawalan ng tiwala sa pagitan ng dalawang bansa. Noong June 2020, naganap ang pinakamadugong sagupaan sa loob ng mahigit 40 years sa Galwan Valley, Ladakh. Hindi gumamit ng baril ang magkabilang panig, subalit maraming sundalo ang namatay dahil sa marahas na engkwentro gamit ang batuta at bato. Naging turning point ito ng tensyon sa border. Bukod sa Galwan, nagkaroon din ng standoff sa Pangong Tso Lake at Depsang Plains, kung saan parehong nagdeploy ng libu-libong sundalo, artillery at armored vehicles ang India at China. Nagpatayo rin sila ng mga istrukturang militar sa loob ng disputed areas. Sa kabila ng mga diplomatic talks, hindi umaatras ang parehong panig sa mga forward positions. Patuloy rin ang pagpapalakas ng infrastruktura sa border, gaya ng kalsada, helipad at outposts na nagpapakita ng paghahanda sa matagalang tensyon. Habang may mga negosasyon sa pagitan ng military at diplomatic officials, sabay rin ang joint military drills at strategic alignment ng India sa ibang bansa gaya ng US at Japan, bagay na kinababahala ng China. Sa ngayon, nananatiling napakainit ang sitwasyon at kahit may komunikasyon, ang pagtaas ng militarisasyon at mutual suspicion ay patuloy na nagbabanta sa posibilidad ng malawakang sagupaan. Ang alitan sa pagitan ng India at China ay hindi simpleng usapin ng teritoryo, kundi isang komplikadong hidwaan na nakaugat sa kasaysayan, estratehikong interes at kapangyarihang militar. Sa gitna ng tumitinding tensyon, kapwa naglalaban ang dalawang higanting bansa, hindi lamang para sa kontrol sa border, kundi para rin sa dominasyon sa rehiyon ng Asya. Ang hindi malinaw na hangganan at mga insidente ng sagupaan, gaya ng sa Galwan Valley, ay patunay na walang katiyakan ang kapayapaan. Ang dalawang frontal war na posibleng kaharapin ng India laban sa China sa Hilaga at Pakistan sa kanluran ay nagpapahirap sa estratehikong posisyon nito. Gayon din, ang agresibong estratehiya ng China upang palawakin ang impluensya nito sa mga karatig bansa ay patuloy na humahamon sa seguridad at soberanya ng India. Sa kabila ng mga diplomatic talks, nananatiling mababa ang tiwala ng dalawang panig sa isa't isa at nagpapatuloy ang military build-up sa magkabilang panig ng border. Ang tanging paraan upang maiwasan ang mas malawak na digmaan ay tapat na negosasyon, malinaw na kasunduan sa hangganan, at pagbawas ng militarisasyon sa rehiyon. Kung hindi ito maisa sa katuparan, mananatili ang India at China sa bingit ng digmaan, isang banggaan na may posibilidad na makaapekto sa kapayapaan at katatagan ng buong mundo.